samtang sa kinabuhi nato no na atong pangayo sa Ginoo ba na Lord na tagaan mi og kasing-kasing ni sama ni Hope na despite man yun sa mga niabot no, imagine mo nga niabot nga mga pagsulay kaniya in one day lang na daghan nga niabot siya kinabuhi in one day na nibag-o ang iyahang kinabuhi from dato ba no ng tanan na siya nagkalimlang nga kawala pero sa diha nga nawala ang tanan siyang kinabuhi but naagya po siya kasing-kasing ba nga sama diri ang sa ingon diri sa 21 no na sa 20 o 21 na bisan nga maniabot sa iya musimba gihapon siya diya sa Ginoo no unta may igsoon natay kasing-kasing pud na sama ni Job na nabisan unsa pa nga mga struggle nga moabot sa tong kinabuhi na natay kasing-kasing Job nga bisan sa struggle padayon siya na musimba diha sa Ginoo nga ingon pa ganin niya na natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo ug ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi no dalay gyud ang iyang ngalan no sa kaano ang Ginoo ba nga man ang ano ko sa akong kinabuhi personal sa akong kinabuhi nga atong pagtuo no dili lang siya nagmatter sa atong good situation no giano diha sa Ginoo ba nga dili lang ta madayig o magsimba diha sa Ginoo na naata sa maayong sitwasyon na makita ang atong kasing-kasing sa time na nag-struggle tayo igsoon manangin kung wala ko kabalo unsa man imong sitwasyon karon unsa may struggle na imong ginakaagihan karon may igsoon but I know na nadutay mga kaugalingon nga ginaato ba karon sa atong kinabuhi but dili no nga giano ta sa Ginoo ba nga God is faithful igsoon manang ang Dios no naghatag gud siya og kadaugan or gantimpala sa atong kinabuhi kung kita po ay faithful diha sa iya. Managin ko nga ang God is faithful sa mga tao, faithful po diha sa iya. Amen. Manayong son. Karong kabutangon. Ako mo anyahan na matindog. Atong kantahon na maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Yes, Lord. But before ta mo kanta atong pasalamatan ng Ginoo sa pinaagi sa atong pag-ampo. Dahil sa imong ginatindugan ni Igsoon, pasalamati ang Ginoo sa imong kinabuhi. Na atong pangayuon na Lord, tagain mo ako kasing-kasing nasama ni Job God na despite sa mga struggles sa kinabuhi, i-open ang among kasing-kasing o guna-una nga kanunay Lord na makita namo ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi Lord. Nabisan sa pa Lord na mga pagsulay, dili mo down, dili mo magawala diha sa imong presensya. Pagkos padayon mi na magaduol diha, dili mo mas lalo pa mi Lord na ma-fire sa pagdayeg diha kanimo Lord. Dili lang emotionally but spiritually Ginoo na naang commitment diha Ginoo padayon nga magahari sa imong katawhan Lord. I declare and decree O God more anointing, more wisdom, knowledge ug ang pagtuo na mo diha kanimo padayon kami nga magagunit sa imong pagmamahal. Ang ugma Lord padayon nga magahari sa among kasing-kasing diha kanimo O God tungkol sa imong pagkamaayo Ginoo. Come on. Let's sing. Igsoon. Sabay-sabay natin awitan. Sama kami mo
gitugyan diha ka namo, Lord. Bisan pa sa kusog nga nami, Lord. Padayon kami magasimba diha kanimo, Lord. Tungod dili matukib ang imong kayo sa among kinabuhi, Lord. Dili matukib ang imong gugma sa among kinabuhi. Tungod imong gipasaylo, imong gibago ang among kinabuhi. Ginoo, salamat o God sa imong gugma, Lord, na walay paglubad. Sa imong pagkamatinud-anon diha kanamo. Kani nga mga pagdaig, dungo kong pasalamat sa iyo lamang, O Diyos. Walay lain, kundi ikaw lamang, tungod ikaw ang angayan na among simbahon karong kamundagon, O God. All praises, all worship, O God, belongs to you, Lord. This morning, Lord, sa iyo lamang, Ginoo, ang tanan. Yes, hallelujah.
diha ka namo. Uming kapasaylo, O God. Even we are not faithful, Lord. But still, ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamatinud-anon, padayon na mong makita sa mong kinabuhi, O God. Lord, our heart, O God, padayon na mahimo kalugod-lugod diha kanimo, O God. Salamat, Lord. Align our heart, our mind, O God. Na may mga butang, O God, na dili na ayon sa iyong kalooban. Pag-uhang among kasing-kasing, ugod na muna diha kanimo, Lord. Lord, patuloy kami magkasimba diha kanimo. Kani nga mga pag-awit, I believe, O God, nga pwede nimo, Lord, nga dili dawaton ng among pagdahi. But Lord, kami po'y lumalapit sa iyo, God, na nagpapakumbaba, na nagpupuri sa iyo ang Panginoon, na ang among kasing-kasing, o puno, o pagigugma diha kanimo, Lord. Yes, Lord, let's continue to worship the Lord. Kung korona mo nag-ilasok sa imong ulo, dahili hamilin mong dugo, magtasamad labos sa lawas mo, kahatos mong sakit, giantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang kuko. Sa tulong ko, korona mo, nangidasok sa imong ulo, bidahili, hamili mong dugo, magtasamad labos sa lawas mo, kahapos mong sakit, iantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang kuko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang
Yes, Lord, hallelujah. Imo ang tanan, O God, ng mga pagdayig, dungog, O God, pagsimba, pagpasalamat sa iyo lamang, O Diyos, walay lain, Lord. Samtang kami may gininhawa, Lord, walay rason nga muundang ang imong katawan nga mudayig diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos na buhi sa among kinabuhi, Lord. Nangabati na among imong pagkamaayo sa among kinabuhi, despite, O God, sa mga struggles sa among kinabuhi, sa among kasikyatan, but still, Lord, imong ipakita ang imong pagkamaayo, O God, sa among kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, o ang tanan, O God, among ginabalik kanimo, dungog, imaya, o pagpasalamat sa pangalan ni Jesus, o ang tanan, muingon, no? Amen and amen. Atong palakpakan ang buhay ni Diyos. Lord, salamat. ng mga Diyos ang aming lingkod. Dungog, himaya, nga pagpasalamat, among ibalik diha kanimo tungod kay angayan ka. Takos ka sa tanang mga pagdayon. Lord, nagapo kami Ginoo samtang palangi sa pamalandong, pagdaig, pagsimba diha kanimo sa Espiritu sa kamaturan. Salamat na mahimong inablihan ng mga unang kasing-kasing Ginoo. Lord, tanang magapaminaw, magapabalandong sa mensahe Ginoo. Ikaw gayon ang Dios na magahatag o kahigayunan sa pagkat-on Ginoo. Salamat Ginoo, imong lihok sa mga espiritu, pinagis mong pulong sa mga ubos nga lagad, maga-flow kanto sa mga katawhan Ginoo. Bisan pas kung ni Mirasol o ni GC dito sa Mawes o din man sa Davao God. Lord, we just continually pray and declare for your glory and honor, O God. Salamat. Manigtak na sa unang Domingo sa bulan sa Hunyo Ginoo, masinatian mo ang imong buhi nga pagpamuhat ug paglaom among masinatian. Lord, miracle signs and wonders, O God, it's about to happen sa mga matagos sa Kaginoon, financially, physically, and spiritually, O God. Salamat Ginoo. Samtang kami mga padayon sa unahan, ikaw ang Dios nga mahimaya. Dalaygon ka po, Father, in the precious name of Jesus. Amen. Okay, makapalingkod ta sa presensya sa Diyos. Ilabay nga Domingo, nag-isgot about preparation sa physical and spiritual. Madiin ay mga significant or mga senyales na gihatag sa Ginoo as a chosen people purchased by the blood from Egypt to the promised land. So dinhi kung nato makita na to ang taknas sa kabuntagon na atong pagkahisgot-hisgutan inaagi sa mensahe sa Ginoo. The destruction of your enemies' war. I say it again. The destruction of your enemies' war. Ang pagkabugkag, pagkahugno sa impa mga parel or mga kural sa imong mga kaaway o sa imong kaaway nga dapat nimong masinatian. If your Bible with you, listen, open it with me from the book of Joshua or Hosea chapter 6, nata sa chapter 6. Nga atong makit-an on how the Lord manifest His supernatural power ngadto siyang katawhan nga diin iyang gipamatud-an nga God is able, God is omnipotent, all-powerful God, nga diin bisan pag-unsa kalig-on ang buhaton sa enemy aron maprotektahan ang iyang plano o disenyo sa kinabuhi sa ubang tao sa imong kinabuhi. Pwede ra jud na magbungkak, pwede ma-broken, pwede ma-dissolve. Okay. Nala mo, diha? Sa inyong Bible? Kaya para ato ning hisgot-hisgotan. Okay, dito sa chapter 6 verse 1, ato makit-an ang
scenario niini. Okay, verse 1, sa gayon, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelite. No one went out and no one came in. Klaro na? Niini nga panahon kung natong makit-an sa previous nga chapter atong thank you madam. Previous nga chapter atong gisgutan nga usa ni tabo nangahadlok ang katawhan nga nagpalibot ang gitawag mga Canaanites people. The second nation of Canaan was so very afraid. Tungod kay nga naman nakita nila nga gipatabok sa Dios ang mga Israelita gikan sa yung tabok sa hugdan ning agi sila sa mala nga yuta nga diin kun imo makit-an nga tunaw nga hilis ang ilang kaisog. Tungod kay nga naman the power of God is upon the people of Israel. Nga diin makita na ito nga nangahadlok ang katawhan nga naglantaw. Nakuyawan sila tungod kay ang Dios nga ilang nahibalan, nga ilang nagitawag mga idols, dili o wala maka-perform sama sa milagro nga gibuhat sa Ginoo. Sa mga Israelita, that is why nangahadlok sila. Because of their fear, because of their worries, their city was closed. No one will come in and came out. Kaya nga naman, nakita nila nga base sa ilang nabati ug nadungog nga ang yuta sa Jericho was given to God's people. Maningnon na kay Son, naanay gihatag sa Ginoo sa imo nga wala pa nimo maklaim kay ila pang i-occupy. Naapa sa kamot sa imong yung gipahandle sa Ginoo. But time will come that particular nga favor of blessing territory ihatag na sa Ginoo, but in the right time, in His will, in His perfect will and schedule. Okay. So, makita na to ang gigamit din the gate of the gates, dira kay gate gates of Jericho were securely. Kung kakita ta ng mga movies bitaw nga mga na-envision na ay wall nga ilang gibuhat unya na ay tagtulo ka wall ang ilang gamiton, una may tabo is kada pultahan na adyoy ginaali nga para di jud mabungkag ug dali. Mao ni giiskutan diri nabita nga ila jud nga gi-secure. The enemies of God's people was very kanang abtik o bright tungod kay nga naman ila jud nga gi-secure. Ila jud nga gisiguro nga ilang una di jud makasulod ang mga Israelita bisan pa gihatag na ni sa Ginoo kining syudara kining nga nasod gihatag na ni sa Ginoo pero di sila makasulod. Ang gamit ay secure jud nila. Walay bisan kinsa nga mosulod. Wala pwede mo gawas. Unsay nungdan? Remember mga 3 years ago, 4 years ago. Sa diha nga iyang parampan pa kayo ang itawag nga scamdemic sa COVID. Unsay natabo sa mga tao na ay kahadlok. Nganong mahadlok man? Unsay may gikadlokan? Karon po na napuid ka ng masala. Chicken pox out. Monkey grabe, di na jud chicken. Monkey na jud unsa ka bud sunod ani basic elephant fox.
mga fax. Oh. So dili ko na itong magit-ana, walay pwede mo gawas o musulod. Unsa may ilang rason? Tungod kay nahahadlok sila. Kinsa ilang ikalukan? Base din nga verse, kinsa ilang ikalukan? Kinsa ikalukan? Ang katawhan sa Dios. Uy, tungod kay nasayod sila nga ang katawhan sa Dios ang naguban ang Dios sa langit. Panahon sa pandemic, kinsa gikadlukan? Daghang may gikadlukan. Mahadlok, magawas kay naay mga pulis manakop. Mahadlok magawas kay mahadlok matakdan. Daghang gikadlukan. Kini ang mga tao nga nagpuyo sa siyudad sa Jericho, ang ilang ikadukan walay lain ang katawhan sa Dios ng mga Israelita. Ay grabe. The backup of these people is heaven. The backup of these Israelite people is the only one who created the universe. That is God. The omnipotent God, the omniscient God, the infinite God, the righteous and perfect God nga nag-uban sa katawan sa Israel. That is why kung natong makit-an ning takna sa kabuntagon, gi-secure nila. Manahinon ta ka ingayon tapat isa pagunson pag-secure sa imong kalaban. If God is with us, who can be against us? Greater is He that's living in me than He has in the world. We are more than conquerors because of Christ that is in us. Dinhi man ang makita na to, may duha ka importanteng mga pamaagi nga pwede dyan na to buhaton. Number 1, listening to God's given instruction. Kaya bisan pag-unsa ka impa gikural, giparil, sa ilang mga batuman. Bisan pag simentado o di simento ka ng bakal. Ialik. Bisan pag bakal ipalibot. When God do amazing things. Mana ang Los Angeles sa una. Diba? This year lang nakasinati og severe nga wildfire. Kay grabe itong ilang fire dito, kay nag-wild jud. Tungod sa pag-wild sa ilang fire, bisan pa og mga high-tech na mga tao, high-tech na mga komunidad, nga naa-joy na pwede mag-prevent sa kalayo, pero bisan pa kung sa ka-preparation, kasi natabo, tungod kay ang fire nag-wild. Wa jud sila kapugong. Ang ilang milyon, billions ng mga property was yung pa natupok sa apoy. Tungod kay ang wild, nag-wild si apoy. Nag-wild ang kalayo, adiin, gisultian nila ang Diyos, nga ang ilang syudad is godless. They were declaring that this community is godless. That is why na-lose ang Angeles. Kung nato makit-an na to nga na-instructions si Lord. When your enemy is very prepared, secured, and well-equipped, well-trained, and well-advanced in technologies. Number 1, listening God's instruction will broken down the walls of your enemies. Number 2, listening to God's given warning. Na yung mga warning na kinahanglan atong paminawon. Marag na sa sakyanan, kung mag-travel ka, kung dili ka mahimong careful, na yung mga warning sign
dili para pasabot hadlokon ka. Pamugri sa nahitabo nga mga negatibo bitaw, kung warningan, naay mag-warning, ilang una-una, manghadlok man ka. No, warning is not for you to be fear and afraid. Kundi mahimo kang advance mag-isip that ahead sa imong padulngan na ay pwede nga mahitabo. That is why you need to be careful. Okay, listening to God's instruction. Makita ni nato din sa mao nga mga particular nga mga verses. Okay. Bisan unsaon ka secured, prepare, equip ang usa ka komunidad o usa ka gitawag nga kaaway nimo, which is ang scheme sa enemy, pero dinhi makita na to na ay gitawag data sa number 1, importante ang pagpaminaw sa instruction. God will not perform in things without informing His chosen people, especially His servant. Kinsa may servant sa Lord di ining panahon na? Kinsa may nag-lead? Si Josue or si Joshua. Mana, pag-abot sa verse to, makita to verse to. Tanawin inyong Bible, verse to. Okay. Ano mo? Nagkalayan ang pulong sa verse to. Then the Lord said to Joshua. Klaro? Og si Lord og ang Ginoo ning sulti kang Josue. After nga gi-circumcise sila, ning pahulay sa sila, nag-prepare, nagpaayo sa ilang nga samad. Kaya nga naman, na ay gi-prepare ang Ginoo nga ilang trabahoon. But they need to listen sa instruction. Dili tungod kay humana ayo na sila, okay na. No. Dili sila pwede mo move in their own ideas and plans and schemes. But they need to follow sa instruction sa Dios. Okay, ingon si Lord. Then the Lord said to Joshua, say, I have delivered Jericho into your hands. Ingon si Lord, nakita nimo nga kanang Jericho, ako na nang gihatag sa imong kamot. Atong tanaw na, atong hinumduman, ang verse 1 nagsulti nga grabe ka secure. Ila jud nga gisiguro nga walay makasulod ug makakawas. Secured. Safe and secure. Pero dini ko na itong makita nagisulti si Lord. Say, I have given you this Jericho into your hands. Ako nagihatag sa imong mga kamot, Josue. Then, ang sagingan sa Lord, into your hands, along with its king and its fighting men. Kung sa'y gihatag sa Lord, ingon si Lord, ako nang gihatag sa imo kining syudad sa Jericho. Apil ang ilang hari. Apil ang ilang mga warrior. Giapil sa Lord. Ingon sa verse 3, march around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Unsa na gihatag nga instruction sa Lord niining panahon na? Wala sa si Lord iningon, marcha na mo dito, panglakaw na mo. Kundi unsay gihatag na nga hands sa Lord? Say, I have delivered unto you. Unsay gihatag? Ang kings, ang fighting men, ug ang tibuok syudad. Gihatag na silang assurance na gihatag na sa Ginoo sa ila ang victory. Nganong importante ang king? Nganong importante ang fighting men?
Usap na ilang responsibilidad ani. Kung atong hinumduman, kung dito sa kanang mga warrior nga mga ngayon to kanang mga war zone, kinsa may kanunay unahang tirahon para ma-demoralize ang mga fighting men, mga soldier. Ang unang tirahon nila o paningkamutan is ang leader. When the leader mamatay, wala na mohatag og instruction. Dino siya may tabo sa mga fighting men. Mag-iahag yung lumba na pinig. Atong hinumduman, sa panahon nga si King Saul makik-away sa mga Palestinian, sa diwa siya muli sa katawhan o sa mga soldier niya, o sa nitabo, ning away ba ang iyang mga fighting men? Dili ko na itong magit ang iyon si Lord, ako nang gideliver sa imong kabot ang syudad sa Jericho, apil ang ilang leader. Kaya kung wak na leader, wak na mo alsa. Kung wala na ilang hari, ang ilang mga fighting men, wala na courage to fight. Kaya nga naman, ang mga fighting men nagdepende sa instruction sa ilang hari. So kung wala instruction, walay may tabo. So dinigiingon sa Lord, ako na ning gihatag sa imo. Ang imo lang buhaton, okay ha? Nanay gihatag sa Lord. Klaro? Pangunta na, kung may gihatag sa Lord sa imo karon? Kabalo ba ka unsay gihatag na sa Ginoo sa imo? Kung naihatag ang Ginoo sa imo, kinahanglan ka og take ka og responsibility, action. Sa gayon sa Lord dining napita, see to it. Yun sa, I have delivered Jericho into your hands, along with its kings and fighting men. So, yun sa Lord sa verse 3. March around the city once with all the armed men, do this in naghatag sa Lord, pero kinahanglan sila nga take of action. Dili ka pwede mong naghatag ng Mas Ginoo pero wa kay baton. Basig wala naghatag sa Ginoo sa imo. Mao nang wa kay gi-claim or action tungod kay naghunahuna ka nga mahimong imo pero wala nimo gihatagan og action. Dili ko na ito gipakita sa Ginoo ang iyang gihatag na nga kadaugan. Si Lord ang nag-prepare, gihatag na, pero na siya instruction sa march. Pag-march mo dito, tuyukan ninyo ang tibuok syudad nga naay mga wall sulod sa unom ka adlaw. O ang ikapitong adlaw mulibot mo sa ikapito. Human sa ikapito, pag-abot sa ikapito, ang may tabo, maninggit mo, mudungan mo singgit. Wala ba'y gisulti diri nga, unsa nga klase nga pagsinggit. Wapuningon nga ning singgit, kay ning hilak, ning singgit, kay gikapoy. Kita mong na mga tao nga kapoy yun daw. Kanang magtungas bitaw pagabot dito taas, grabe. Nini, bakit to? Naninyo si Lord for 6 days. Inyo ning tuyukon. Nga naman, nga nung ila maning tuyukon, tungod kay balik ko na po sa pag-isgutan ng Iran, instructioning sa Lord. Na ay kinahanglan nimong tuyokon, na ay kinahanglan nimong apilan sa imong mga pag-ampo aron ang Jericho sa imong kinabuhi mabroken. Gusto ba ka nga mabroken ang iyong kaaway, kadugay na nimong gustong
kanang klimon ang imong kadaugan pero wa pa nimo maklim, nagkinahanglan ka ana og Jericho March. Ni ana nga particular nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Kung tuyok-tuyok sa ka, tuyok-tuyok ka doon na nimong ampo, Lord, akong gi-claim. Pero niyong panahon na, wak na sila gihatag ang instruction nga, magsaba-saba. Ang gingon lang sa Ginoo, tuyok lang mo. So, nagkanayon ang pulong sino sa verse 2, verse 3 nga, tuyok sila. Then, padayon na to sa mga particular nga verse 4. Okay, nana, instruction nga, mutuyok sila. Lain pa nga instruction, iyon si Lord nga to kang Josue. Have 7 priests carry the trumpet. Dinhi nagkanayon, pagpili o pagbutang og 7 ka mga pari nga magdala og trumpita or trumpet of ram's horn in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing their trumpets. Ang ilang gibuhat, musunod lang sila sa mga asa ang leading sa mga pare na nagdala og trumpeta, musunod lang sila. O, iyon diri, pag-abot sa ikapitong adlaw, tuyok mo sa makapito og ang mga pare tingog silang trumpeta. Verse 5. When you heard the sound, a long blast on the trumpet, have the whole army give a loud shout, and then the wall of the city will collapse, and the army will go up, everyone straight in. Kung sa ginapadayag gani, gihatag ka na si Josue og overview sa pwede nga mahitabo. But kinahanglan siya nga careful maminaw sa instruction. Kung sa gingon sa Bible, verse 4 and 5, isa nga samtang ang mga pari nga magdala sa trumpeta mupatingog sa pinakakusog na tingog, musabay ang tibok army sa pagsinggit. Kay ang wall or ang paril o ang kural sa Jericho nga ilang gisaligan mabungkag, o ang mga soldier musulod kay aron mo take over sa mao nga syudad. Okay, verse 6. So Joshua, son of Nun, called the priests and said to them, take up the ark of the covenant of the Lord and have 7 priests, trumpets in front of it. So sige pa dahil din dapitan ni Lord pinagis sa kinabuhi ni Josue. Sa dayang gihatagan sa instruction, iya na yung ipatawag ang mga pare nga iyang gidelegahan na mga mag-lead sa impa prosesyon. Kung saan prosesyon? Everyday prosesyon. Yan ang prosesyon. Sa lain nga pinulungan ang prosesyon is parin. Sa lain pang pinulungan ng parin is mo marcha-marcha. Padong ito. Pero wala lang sila giyatag instruction nga magparid lang siya. Kung dili, sa dihang makadungog sila sa tingog sa trumpita, katong pinakakusog na dyan, magsininggitay sila. Pero, pag-abot na sa saman, yung ika-7 nga adlaw. Okay, padayon, verse 7. And he ordered the army, advance, march around the city with an armed guard going ahead of the ark of the Lord. Verse 8. And when Joshua had spoken to them, to the people, the 7 priests carrying the 7 trumpets before the Lord
forward, blowing their trumpets, and the ark of the Lord's covenant followed them. Okay, verse 9. The armed guard marched ahead of the priest who blew the trumpets, and the rear guard followed the ark. All this time, the trumpet were sounding. Unsay dako nga responsibilidad sa mga pari nga nagala sa trumpet? Ang ilang trabaho is sige o patingog. Kapalo ba mo? Kung di kanan ka nang magsige og kwan, how imong diniyo? Sakit po na. Ingon ang Bible nga wala jud sila ning hunong sa patingog sa ilang samtang travel sila, samtang ning tuyok sila sa libot sa syudad sa Jericho. Okay. Klaro mo ka na. Verse 1. Dito sa verse 9. Verse 10. Verse 10. But Joshua had commanded the army. Masigingan. Do not say something. Do not give a war cry. Kung kakita mo anang ganang mga mag-away bitaw nga kingdom, nga before na sila mag-away, ang mga soldier magsinigita mo, para hinasmagay na din, tinigbasay, magsinigitay na. Pero nining panahon, naingon si Lord sa kinabuhi ni Josue nga ingna ang mga sundalo, ang katawan nga maghilom sila. Ayaw, pagsapak. Okay, yung isa pa. Do not raise your voice. Sige nga, ayaw patasa ang inyong tingog. Ayaw pagtingog. Do not say a word until the day I tell you to shout. Then shout. Taliman ka na. Bisan sa pagsinggit. Gihatagan sila ng instruction, paabot. Sa panahon nga ngayon akong singgit, singgit! Unso may significant aning ipadayag ni Josue nga di sila pasabakon. Dili sila pa sulpion, dili sila patabion sa ilang mga katapad kay nga naman. Unso may tendency kung pariya ang ani karon. Pag maminaw ta, nanay magsigig tabi-tabi, sino mo na makakonsentrate ka? Di ba ka madisturbo? Ngayon kung imong magkita, ang giingnan sila, klaro ni Josue, ayaw mo pag singgit-singgit, ingon nga, makig-away ta. Ayaw mo pag sigiog, mataas inong tingog. Kung ayaw dyan mo paglintog, kung ini, word. Kaya nga naman, mo ka na yung tendency. Realidad niya, kung na ko sa kabuluhaton, kung na gani magsugod o word na negative, kung sa may tabo sa kinatibukan. Sa niyang na ngay magsulti o negatibo, kung sa may tabo sa tibok. Like for example, ang 12 spies nga, di ipadala ni Moses dito sa kini nga lugar. Ipadala dito unsa na no. Unya pagbalik nila unsa may gisulti. Nindot kaayo ang mga lugar. Fertile ang yuta, daghang mga pagkaon dito, mga prutas, dagko nga mga balay. Pero gisumpayan, pero ang mga tao dito mga higante. Atong una paging kag-higante. Lahi ba niya atong una siguro paging higante, no? Masa may mabot sa kamawat sa tumay, paging higante. Padto ng una to katong mga mutant bitaw, katong mga dagko, mga salida, dagko. Pag
Actually, kung imong tanaw na, ang context na yung pag-imong kag-higante, pag moabot na yung kag 9 feet pataas, ang tawag ni mo anak sa ilang panahon is higante. Pag moabot na kag 9 ka, ano sana? 9 feet? 9 ka ruler ba? Ruler ba na? Ang usa ka feet. Pag maabot na kag 9 pataas, ang tawag ni mo anak, higante na. Na mga basketballista nga diin ningabot na og 7 feet. Pero di pa na matawag siya mga higante. Di ba mga dagko na, mga tag-as na? Pero pagkaabot na ng mga 9, ang tawagan na nila mga higante. Dili itong higante nga itong makita sa salidahan, grabe kahabong jud murag dagko pas building, di na mao nga wa na makay na kanang exaggerated naman kay nga mga salida ng mga higante. Okay. Niningon diri ang word sa Ginoo sa verse 1. Verse 10. And Joshua commanded the army. Sige ngon, do not. Nga naman, importante ang hatag ng instruction, ayaw sila pa singgita. Kaya nga naman, mauniyo sa mga tendencies, kung ang usa ka tao magsigig-singgit-singgit sa tibuok hapon o sa ilang paglakaw dahil napita, ang uban, kapuya na. Nagingon ba there is Bible nga sa diyang ninglibot sila, paghuman, uli sa ilang kampo, nagpuyo. Pagkaugma na po. Gikan so ng adlaw, pwede ra. Murag madadara kay napay strength, napay madugay ang tao, kining tao bitaw. Pag magbalik-balik na ganing routinary na, masay may tabo. Kapoy, balik man yun. So, giingon sa word sa Ginoo nga ayaw sila pasulti. Kaya nga naman atong hinumdaman na unsa man nga klase ng mga tao. Do nangamatay naman ang ilang mga amahan, ilang mga lulo. Unsay hinungdan nganong nangamatay sila? Naka-remember ta unsay mga hinungdan? Daga may hinungdan. So may hinungdan, good. Kung minungdan nga nung nangamatay sila, hawa sila ka abot sa promised land. Bagol-bulan. Sigig bagulbul. Way gibuhat, sigig bagulbul. Kumanda, gihata ka rin instruction ni Joshua. Joshua, ina ng mga tawa na, ayaw dyan pa, sultihan. Kaya nga naman, nakakani mo spark na negative word, pag kuyana pinastimo, nagreklamo kapuyo rin, pabaktas-baktas ng tani. Ilagay na na ito mapili ka, kaliko na ng ilang ipanghimok ng mga impabakod, ilang baril. Kahit ka ng mga tawahan, oy, mga higante ba ito? Kung mga may maabot, sa dalunggan, sa kanaghanan, o sa may tabo, sayon ba ilid ng mga tawanan? Maningon si Joshua, ayaw dod sila pa sultia o bisan unsa nga mga ulong hangtod dili gikuan sila gipugma jud nga di pa sultion. Naaray span of time nga dapat dili sila magsigi og tabi. Kaya nga naman ingon na may gigamit until the day, meaning na ay specific nga time nga panahon nga mo sulti. Sa panahon nga mo kanta. Sa panahon nga mo hilom, paghilom. Di panahon sa paghilom, magsayig ko pagkatabi. Panahon nga magsigig tabi, magpahilom-hilom mo ka, papansin. Nung sa naman siya? Papansin. Ano yung si Joshua? Ingnaning mga tawana, pahiluma sila. Walay pulong na magawas. Kaya nga naman, kabalo si Joshua nga,
pag magsugod ang negatibo nga mga pag-istorya, magsugod na, lisod naman na kung nga ng mga negatibo. Lalo, until inimtapad hangtod na ngayon na kang mukanta, kanta. Sa panahon nga, ngayon na kang musulti-sulti. Dili kayo makapasulti, musambad yung ka. Kung may tawag ka ng tao nga musulti, bisa di kasultiun. Ha? Pero ingon si Josue, hangtod nga, unsa? Kapag na mo kahigayunan. Okay? Klaro ang instruction. Klaro? Klaro maka-instruction niyang Davida. Nga before sila sinabi sa giingon sa Lord nga, I have delivered them into your hands. Pero, kinahanglan sila og klaro, specific nga instruction. Before moving forward. Before marching around the Jericho walls. Verse 11. Sige nga. So he had the ark of the Lord carried around the city, circling it once. Then the army returned to the camp and spent the night there. So ang gibuhat, human nga nagbaktas-baktas sila, nga hilom, wa joy tabi-tabi, kay bawal mutabi, bawal makigchika. Pag-abot nila, pag human nila libot, uli sa ilang kampo o pahuway. Pagkaugman po, ganun gawas na po sila, isim nga trabaho. Pag human, pahuway. Ikatulong adlaw, o sige buhat. Isim nagyapon. Ikaupat, isim nagyapon. Balik-balik man uy. Aron nakita ang atong attitude. Kung willing ba nga mo, muadto sa number 2 nga mo follow. Hangtod sa ikalima, the same tuyok, way saba-saba, hilom. Ngadto sa ikaunom, binaktasay nga way saba. Pero naay kanunay nagatrumpita. Kanunay naga-pablo sa ilang trumpet until the 7th day. Here comes the challenge. Ang first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Challenge mo niya po ito. Kaya mo libot-libot man ka. Libot-libot sila sunod sa kas-as o sa kadlaw. So meaning, pag-abot sa ikapitong adlaw, sa nita mo. Bawin ang pinaka. Nga naman, ang ikapitong adlaw, ang instruction is, mulibot sila how many times? How many times? Iyon ang ba yun? Pag-abot sa ikapito mo, libot po sila sa makapito. Ato lang sa i-divert gamay. Sa diha nga sinaaman nga general sa hari sa nga di ining adto ni kinsa to nga propeta? Eliseo. Si Elisha. Insa nga naamang kunoy alagad diri sa Ginoo nga gamhanan. Kung ani ko nadala kog mga regalo kay akong gusto ko nga maayo, akong bayran para maayo ko. Sige ba Eliseo? Prominent o ingon pa kanang kadlukan nga general sa ilang panahon. Wala giatubang sa alagad sa Ginoo. O grabe no. Mas masaod to si Eliseo. Kaya sa general, wala dyan niya tubang na. Gididma na niya. Ang gipatubang, ang iya lang,
assistant nga si nga to si sa iyaman. Sige, ato na research pagbalik. Sige hasi. Okay. Ito mo, ingon na si Naaman nga, hiniral ko sa mo, wak ko tubanga, iyaran kulitos. Ingon pag yung mga batos-batos, sandi lang, general kay, ba't na di buhaton ng Ginoo sa imong kinabuhi? Gingnan niya si Ingna si Naaman nga pakaliguon dito sa Jordan River. Jordan River ka to, Jordan River kay ilang gitabok. Mao na nga Jordan River. Daghang naitabuan ng Jordan River. Oh. Pagkatapos ng story short, ato sa ko nang i-divert to kamay. Sabi nga giingnan si Naaman ni Giasi nga pakaliguon ko na sa Jordan River. Kung napasalumon ka, kapila? Kapito. 7 times po. Tungkol kay nga naman, God performs miracles every day. Pero grabe ang 7 times. 7 is a perfect number na gipakita sa Ginoo. Okay. Tukad lang story short, sa netabo. First nga, tuslo ni Naaman sa netabo. Nabay na itabo? What happened? First nga, attempt na paggawa sa tanaw siya panit. Ay, kagit paghapon. Unang sound, ikaduha. Murag suba sa kwan ba kanang bagiruan. Pagtumha ni mahaskang. Oh. Nga naman, flooding man nga kanang sitwasyon ng Jordan River. Never dyan na imong natinaw. Sound ito, ikaduha, kantot, ikatulo, pagtanaw siyang panit. Uy! Nagpugis-pugis, rabitanis, kagit. Kasurintiro na. Sinaman, pero sa ingon siyang mga politos. Padayon lang. Hiniral. Kay ba, basin di ay. Ang ila pamasin. Ang tuning abon sa ikaunom. Kaundang mo na siguro ito eh. Balik-balik, matagsaw, maniwa, matiapoy na usab. Kanina nga na yung tapad. Wa pa ganyan na usab, wa pa initabo. Ay, undang, buhatan mo sa instruction. Kay sa diha, manahitabo sa ikapitong higayon nga katapusan na ito di, toslog sinaman sa nitabo. Paggawas niya. Wow, Guinness porcelana. Naliman ka na. Ingon ang Bible, na-restore ang panit mura sa mura panit ng mga bata diyang napita. Pagkagin na. Grabe ka, impa words. Grabe ka, impa hamis ang kutis ni Naaman. Nga naman, dili tungod kay hugaw ang suba. Dili tungod kay unsa man. Unsa nito po? Because he just listen and follow sa instruction na gihatag sa alagad. Unsa nito po? Nakaila sila nga naay Dios sa Israel. Dili lang kay nakadungog, kundi mismo sila personal naka-experience. Dili ko na ito makita. Same as true. Kapito, ikaunom, balik, libot, hangtod, pag-abot sa ikapito, ang nakanindot kay ikapito, kapito po sila magtuyok-tuyok. So kung imong tanawon, unang adlaw, murag okay pa siguro no, kay wak pa man. Ikaduhang adlaw, sino na? Okay na? Si katulong adlaw, pariha na nga ruta. Ikaupat, maura nga ruta, gituyok-tuyok. Okay na ka, ne? Inom na okay na ka? Pabalik-balikon mo, anak. Una, naka-challenge na napita pag-abot sa ikapito is, kung sige tabo. Sige tabo. Gipalibot sila sa kapito. Ini, unang libot, na initabo, wala.
Ikaduhang libot nila, may naitabo, wala. Ikatulo, nga libot nila, same instruction nga gihatag sino. Nabay naitabo? Nothing gonna change my love for you. Wala, naitabo. Ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, nabay naitabo? Wala, naitabo. Pero when these people of Israel, the army of God's kanang people, nining panahon na, i-follow nila ang instruction sa ikapitong adlaw, sa ikapitong higayon na paglibot nila, sa dahang nag-blow ang trumpet, naninggit sila. Ang Bible nagsulti nga walay specific nga instruction sa pagklase sa pagsinggit. Mohilak ba kung magsinggit, musinggit sa kadaugan, basta kay singgit to the very iya pa tanang pinakakusog ni mong pagsinggit isinggit. Kaya nga naman makita na to sa diha nga ilang giblo ang trumpet, sa diha nga naninggit ang katawan sa Israel sa ikapitong higayon, sa diha ilang gi-follow ang instruction sa Ginoo sa initabo, the wall of Jericho shattered. Nagkurog yung paninglinog. O na ang sinetabo sa wall of Jericho na bagsak. Ang ilang gipanghambog nga kusog, ang ilang gipanghambog nga power kaayo, nga ilang protection, nahimong na fall down. Because God performs mighty act in their time. Because God's people follow the instruction of God. Verse 10, sinitabo, nahimo nga gihatagan sila kahigayunan sa Ginoo sa pagsinggit. Verse 11, so he had, verse 12, Joshua got up early in the next morning, and the priest took up the ark of the Lord. Verse 12. After 13. The seven priests carrying the seven trumpets went forward, marching before the ark of the Lord, and blowing the trumpets. The armed men went ahead of them, and the rear guard followed the ark of the Lord, while the trumpet keep sounding. Verse 14. So, on the second day, march around the city until the sixth day. Sige, verse 15. On the seventh day, dire na ha? Dito na ta. Ato ding storytelling ganyan. They got up at daybreak. Daybreak. Masa may pasabot sa ning daybreak? Maudyoy pag yung pa, na-adjust tunga-tunga sa kagabion o kabuntakon. Maudot pag, yung pa, basta pagtungha sa kahayag na napay kanindit, mauni ilang pagsugod o daybreak and march around the city 7 times in the same manner, except that on the day they settled the city 7 times. Verse 15. 16. The 7 times aloud the praise sound, the trumpets blast. Joshua commanded the army. Kasi gingon, shout, for the Lord has given you the city. Verse 17. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only the prostitute and all who are with her in the house shall be spared, because she hid the spies with sin. So din ko natong makitaan sa tibuok syudad nga na fall down, only the family, the household of
the prostitute, which is si Rahab, nga diin nakasinati og kahigayunan. Ingon si Josue, lugway ang ilang kinabuhi tungod kay iyang gidawat ang mga sinugo nako ug iyang gitaguan o ang iyang tibok pamilya dili pwede ilabtan. Yan ang Bible, gipagawas, gihatagan sila kahigayunan nga himong safety. Pwede ra jud muhatag ang Ginoo tsansa. Kung mutuo lang jud ka. Like for example, kini si Rahab. Sa diha nga nakadungog siya nga mga Israelita is coming, iyang gidawat ang mga spies, mga espiya, na sa diha nga gihatagan ng kapilihan ang Jericho, ang iyang ginuwit na kabaton sa kaygayunan sa kaluwasan. Kung imong tanawon sa history ni King David is kaliwat sila. Kini si Rahab nga diin paingon sa history sa lineage ni Jesus na Asya kamay. Dili ko nimong makitaan, gilugwayan ang kinabuhi ni Rahab because of his here kanang iba good deeds. Because nagtuo siya. Iyon siya nga, ayon taon mi apila. Hinumdumi mi kung kanang ihatag ng Ginoo ning lugara, hinumdumi ko. Sa panahon nga si Jesus dito sa cross sa Calvary. Di ba may duha ka tawo nga nagtao ba niya? Usa lagi ingon sa ka tawo. Pareho ba sila magkasala? Usa gingon, Lord, kung maghari na ka, usa gingon, remember me. Remember me. Si Rahab, mo na iyang statement. Kung ihatag na gini sa Ginoo ang kining syudad, ingon siya, remember me. Remember me. Makaingon ba ka, Lord, kung hatagan ang ganinin mo may kadaugan, tungod kay naminaw mi sa mga section, pwede ba nga imo kong remember me? Hinumdumi ko, Lord. Kaya ang Lord, dili mahimong makalimot. So din makita na to nga gihatagan sa Ginoo og unsa man warning og gihatagan niya og kadaogan ang katawan sa Ginoo og ang prostitute nga si Rahab na espera ang kinabuhi apil ang iyang family. Kay nga naman naminaw sa instruction, ning follow sa instruction. So dita sa ikatulong atong lantaw is following God's given instruction, mahimo ta nga makulaps ang nahimong nagbuol nga dapat nimong angkuman. Ang mga babag sa kinabuhi pwede ra jud na i-broken down when we follow the instruction sa Ginoo. The wall was collapsed. Asa nga verse? Verse 20. Verse 20. The trumpet sound, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave the loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in, and they took the city. Kung sa'yo nahitabo na ining panahon na, tungod kay gipalo nila ang instruction sa Ginoo, ang wall of Jericho collapse. Na bar down, na broken, na destroyed. Because they follow. Then, kung sa'yo nito, gi-invade nila ang maong lugar. Ang dati nga stronghold na himong, wala na'y power. Pero ang gihatag sa Ginoo nga padayon nga ilang dapat buhaton, verse 21, na siya'y padayon nga warning. They devoted the city to the Lord and destroyed with the swords every
every living things in it. Men, women, young and old, cattle, sheep, and donkeys. Ang tanan nga mga hamanunat nga na ditong napita niyo ng Bible, gipamatay. Apil ang mga tao, mga tiguang, ubatak, laliman ka. Verse 22, unsay gingon? Joshua said to the two men who had spied out of the land, go into the prostitute's house and bring her out and all who belongs to her in accordance with your oath to her. Verse 23. So the young men who had done the spying went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and her sisters, and all who belonged to her. They brought out her entire family and put them into a place outside the camp of Israel. Verse 24. Maning benepisyo ni Kuan Rahab. Giyatanan siya o kagawasan nilang siya apil po iyang family. Then they burned the whole city and everything in it. But they put the silver, gold, and articles of bronze and iron into the treasury of the Lord's house. So, kung imo makit-an, nganing panahon na, ang tanan ng mga articles, tanan ng mga gold, silver, mga kabtangan, treasure na ilang nakuha dito sa Jericho, sinitabo, walay dapat usa sa ilang nga mag-ilabot. Asa to dapat ibutang? Naa sila treasurer nga mao'y mag-keep sa treasure na gihatag sila ng tungod kay nga naman. In the near future, God's plan ma-fulfill na magtukod siya o temple. Kaya nga naman, dito na ibutang. Verse 25. Sige nga. But Joshua spared Rahab and the prostitute with her family and all that belongs to her, because he, the man Joshua had sent to spies to Jericho, and she lived among the Israel until to this day. Ngayon ang Bible, ang kaliwat ni Rahab na yung pa-prostitute nahimong nakauban sa pagpuyo sa mga Israelita. Kaya nga naman, minsan, nagpagamit siya sa buluhaton sa Israel. Verse 26. At the time Joshua pronounced a solemn oath, curse before the Lord is the one who undertake the rebuild this city, Jericho, at the cost of his firstborn son. He will lay its foundation. At the cost of his youngest, he will set up the gates. So kung mo tanan sa history, kamay lang na itong ilang taon, nabalik pa na pagtukod ang Jericho. Pero ang atag nga tunglo ni Joshua, si bisan kinsa nga magtukod ini nga syudad, ang tanang kamagulangan niini mga matay. Natukod lagi pagbalik, pero neta buhis. Nabuhis doon ang kinabuhis nilang mga kamagulangan. So, balik ko na to, kung sino itabo. Sa panahon nga ang mga Israelita ning follow sa instruction nga gihatag sa Ginoo, sa nitabo gihatagan sila og victory. Una man nilang victory. Una nila nga gitawag nga gikan sa pagkatabok nila sa Jordan River, mao ni una nilang kadaugan. Out of 31 kings nga gipildi ni Joshua, this is the first nga community or city nga gipildi ni Joshua.
So din ko na itong makita na ay giingon sa Lord. Ang tanan nga mga silver nga inyong makuha, dili ninyo pagilabdan. Ako. So meaning to say, kung ato ginumduman, ang first thing first, ang tanan nga una, para kang ginsan? Ha? Para sa Ginoo. Na first day man ron. Kung sa may atong first, na para sa Ginoo. First day of the month. Tanang una, para kang ginsan? Para kang Lord. Dili ulahi ha? Una, para kay Lord. So, gusto na kong ipainumdum pagbalik sa ato nga gihatag sa Ginoo ang klaro nga instruction aron tumanon. Sa diyang tumanon sa nato ang gihatag nga instruction sa Ginoo o sa gihandam sa Ginoo, ang kadaugan, ang kalampusan. Di lang kadaugan o kalampusan, kundi kapildihan sa imong inangtapad kaaway. Mapildi ang imong kaaway. When we listen, when we follow sa instruction sa Ginoo. Mana kung imong hinumduman og lantaw na to, na God-given nga instruction, na God-given warning, ug na God-given nga gitawag nga dapat natong sundon. Balik ko na po sa pagkanayon, the destruction of our enemies magdepende sa imong pagtuman sa instruction sa Ginoo. Instruction first before destruction sa enemy. Instruction first to be followed. Or mahimong i-follow ang instruction before ang destruction or ang kapildihan defeat sa imong enemy. Gracious, loving Heavenly Father, Lord, I pray today, I don't know whatever things nga i-go through sa imong katawan, but we need to listen to your instruction. That we may be able to experience victory, opportunity of God to experience what you have promised. Ingon ka sa imong pulong God. Even the city wall of Jericho was securely closed. But in verse 2, God, you have declared, this city was delivered into the hands of your people Israel through the life of Joshua. Lord, I pray today that your people may experience the deliverance. May your people, God, experience the victory over their enemies, over their struggle. Lord, may your people experience financial supply, financial freedom o God. Lord, I pray so may go through financial, physical, and spiritual. I know that there is a great and clear instruction to follow God so that we could experience victory, God. Salamat, Abba Father, that you will bless your people and that your words will stay remain in the hearts of your people, God. Dalaygod ka, Abba Father. Dalaygod ka, Holy Spirit. We worship and adore you, God. In the precious name of Jesus. Amen.